Rosalie's POV. Happy. I am happy. Pakiramdam ko wala nang makakasira sa sayang nararamdaman ko. Malinaw na sa akin ang lahat. Narinig ko na rin ang magic words mula kay Dustin at mula nang sabihin niya sa akin, inaaraw-araw na niya ang kaka-I love you. Pakiramdam ko nga para akong teenager na laging kinikilig dahil sa kanya. Maayos ng pamilya ko. Kahit si Kuya Martin ay pinapansin na rin ako kahit papaano, pero alam kong darating ang araw na mawawala ng distansyang nararamdaman namin sa isa't isa. Close na nga sina Dad at ang ama ni Dustin. Dati na pala silang magkakilala kaya magkasundo sila. Habang ang kambal naman ay mas lalong na-spoil dahil sa mga taong nasa paligid nila. Kulang lang yata mapuno ng laruan at libro ang kwarto nila. Napatingin ako sa ibabaw ng lamesa ko. I am now busy sketching. I am starting to build a new boutique. I'll try to restore Psych and this time with the support of my family and husband. On the way ng construction ng building kung saan itata yung boutique ko, wala na talaga akong mahihiling pa. Dustin's POV. What's going on? May problema ba? Timmy asked the moment he entered my office. Attorney, nandito ka din pala. Bati niya kay Corman at tumpo sa tabi niya pero hindi niya pinansin si Sandro. Nandito din ako. Reklamo ni Sandro. Alam ko, pero lagi tayong nakikita at pagod na ako sa hindi kahagapuhan mong muka. Binato ni Sandro ng una ng mukha niya na hindi niya naiwasan. Pero napapansin kong abala sila sa pagtingin sa phone niya. Proposal ha? Lahat sila nakatingin sa akin na may pagtataka. Gusto ko mag-propose sa asawa ko. Gusto kong gawin tama lahat at kailangan ko mag-start sa isang marriage proposal. I never had the chance to do that before. Paliwanag ko. Tumango si Sandro at Corman. Timmy commented. Paano ka makakapag-propose dati ipinikot mo? I want to punch his mouth. Tinanong ko ba yung opinion mo? Nasa free country tayo. I have a freedom of speech. Tumahimik ka, idiot. Gumagana naman yung bunganga mo. Sabi ni Sandro pero nag-make face lang si Timmy. Mga bata. May idea na ako. Kailangan ko lang ng tulong mo. Gusto ko siyang haranahin. Kaya mo ba yan? Hindi kita narinig na kumanta. Muling nagsalita ang idiot. Pinanganak akong perpekto. I am born to be wild. Tumayo si Sandro at Corman at magkahawak ang kamay ng dalawa. At kinaladkad siya palabas ng opisina ko. Naririnig ko pa siyang sumisigaw na parang bata sa labas. Nagtataka pa rin ako kung bakit siya naging kaibigan namin. Komento ni Corman habang umiiling at bumalik sa kanyang upuan. Hindi ko rin alam. Segunda ni Sandro bago niya ako binalingan ng tingin. Anong may tutulong namin sa iyo, lover boy? Laging nasa bahay namin ang asawa ko. Kailangan niya lumabas para may handa natin ang hardin. Tapos tumingin ako kay Corman. Kailangan ko ng tulong ng sekretary mo para ma-divert ang atensyon niya. Okay, sigurado ako. Matutuwa si Marceline ng tumulong. In love ka na talaga sa kanya. Mukha kang kinakabahan. Kahit alam mo na siguradong sasagutin niya ng oo, sabi ni Sandro habang nakangiti. First time ko to. Gusto ko siyang sorpresahin at pasayahin. Gusto ko ibigay kay Rosalie ang nararapat sa kanya. And this time, liligawan ko siya at pakakasalan sa harap ng lahat para malaman nilang asawa ko siya at walang makakaagaw sa akin kay Rosalie. You look dashing tonight. Sabi ng mama ko habang nakatingin sa akin. Lumingalinga siya sa paligid. I didn't know that you can be this romantic. Ang hardin ay puno ng mga bulaklak, lobo at kandila na nagbibigay liwanag sa buong lugar. May malaking bilog kung saan ako magpe-perform mamaya na napapalibutan din mga kandila. Sa likod ay may malaking whiteboard para sa slideshow ng mga alaala naming magkasama na ipiplay mamaya habang kumakanta ako. Hawak ko yung gitara. Nilalaro ko ito noon kapag ako lang mag-isa at ngayon, ang unang pagkakataon na patutugtugin ko to sa harap ng maraming tao. Nandito ang pamilya ko at ang pamilya ng asawa ko. Nandito din yung 3 kaibigan ko. Good luck bro! Excited na ako marinig kang kumanta, sabi ni Timmy sabay tapik sa balikat ko. Susuntukin ko na sana siya pero madali siyang tumakbo, papunta sa kabila at kausapin ang kambal ko na parang walang nangyari. Kailangan ko nang umalis. Gusto ko pa sanang makita yung proposal mo pero may emergency ako. Biglang sabi ni Sandro kinakunot ng noo ko. Okay, salamat sa tulong mo. Good luck, sabi niya bago siya umalis. Nakangiti ako habang nakatingin sa lahat. Pwede bang mag-usap muna tayo? Tanong ni Corman. Kanina ko pa siya nakitang busy sa kausap sa phone niya. Sasagot na sana ako nang may nakita kaming ilaw mula sa ikalawang palapag. Ang katulong ng nagsign niya sa amin na nandito ng asawa ko. Agad akong pumunta sa bilog habang
Hawak ang gitara ko habang ang lahat ay tumatakbo sa likod ng mga palumpon upang magtago. I am already strumming my guitar pero bigla ko napatigil ang hindi ko makita ang asawa ko. Sa halipang nakita ko ay nag-aalalang mukha ni Marcelina habang tumatakbo palapit sa akin. Dustin! Anong nangyari? Si Rosalie? What happened to my wife? I almost shouted. She's kidnapped? What? Hindi ko alam kung boses ko ba yun o yung mga tao sa paligid ko. Puno ng takot ang mukha nila. Parang bombang hindi namin inaasahan lahat. Ano? Paano nangyari? No, not my wife. Pakiramdam ko kumukulong dugo ko sa taong may lakas ang loob na kunin siya. I am all ready to leave it right now. Nag-aalala ko, wala akong maisip na pwedeng mangyari sa kanya. Ang goal ko ngayong gabi ay mapasaya siya, pero parang may taong ayaw mangyari. Papunta na sana kami dito, pero may humarang sa amin na van. Pinilit nilang kunin si Rosalie. Hindi tayo makakalaban, may baril sila, sabi niya. Umiyak na siya at pilit na pinapakalma siya ni Corman. Daddy, sasaktan ba nila si Mommy? Tanong ni Acer sa gilid habang umiiyak, habang hindi nagsasalita si Eden pero kitang-kita kong higpit ng kamao niya. I am freaking worried about my wife, but I need to prioritize my kids. This is not the wedding proposal that I am expecting. Hindi ako papayag na may mananakit sa mom mo. Ililigtas ko siya, pangako yan. Kaya pumunta ka na lang muna sa lola mo habang gagawin ni Daddy ang lahat para iligtas ang nanay mo, okay? Tumango silang dalawa. Niyakap muna nila ako bago pumunta sa mama ko. Tumango muna ako kay mama bago niya inihatid ang kambal sa kwarto nila. May kaaway ka ba? Bakit nila kikidnapin ang anak ko? Akala ko puprotektahan mo siya. Nagsalita ang papa ng asawa ko. Wala kaming kaaway. Wala kaming oras para sisihin ang sino man sa ngayon. Priority namin ang iligtas ang anak mo. Depensa sa akin ng papa ko. Pinroseso ko pa ang lahat kaya hindi ako makapagsalita. Sinusubukan kong isipin kung sinong kikidnap sa aking asawa at kung anong motibo. Iniisip ko kung paano siya ililigtas. Umaasa lang ako na hindi nila siya sasaktan kung hindi magiging mamamatay tao ako. Paano natin siya ililigtas kung hindi natin alam kung sinong kumidnap sa kanya? Tanong ni Timmy. We need for their call. If it's kidnap for ransom, siguradong tatawag sila. Mungkahi ni Patricia habang sinusubukan din siyang pakalmahin ng asawa. Nandito na lahat at nakita ko yung dalawang matandang lalaki na hawak-hawak yung phone nila habang may tinatawagan. Pabalik-balik din ako. Habang nag-iisip, hindi ko na hinintay yung tawag nila. Paano ko saktan nilang asawa ko? Just thinking of it, parang gusto ko nang pumatay. Teka, nasa si Sandro? Nandiyan lang siya kanina. Tanong ni Timmy at napalingon kaming lahat sa paligid namin pero hindi namin siya makita. Bakit siya mananatili dito kung may siya naman ang may kasalanan? Napatingin kaming lahat sa nagsalita. Si Corman yun. What do you mean? Agad akong natigilan dahil sa sinabi niya. Bakla siya, but the worst is, obsessed siya sa'yo. Nalaglag ang pangako dahil sa narinig ko. Hindi lang sa akin ko hindi tayong lahat. I am worried about my wife's safety, but that revelation is something I never expected. Nagsisinungaling ka hindi ba? Ito ba sa joke? Timmy said while he looks trembling. Naliligaw ko kasama siya dati at bakla siya? He's trying to hide it, that's why I keep my mouth shut, but I am not aware that he is. Shit, I cannot even say those words. Tumingin sa akin si Corman. Kaya nga gusto kitang makausap kanina, natanggap kong report. Si Sandro may pakana ng pagsunog sa butik ni Rosalie. Bakla siya at nahuhumaling siya sa'yo. The moment na nalaman yung kasal ka na, nagalit siya at binayaran isang tao para sunugin ang butik. Napa-facepalm ako dahil sa narinig ko. Ang mga impormasyong yun ay nakakastress sa akin. So hindi kidnap for ransom. Nasa panganib si Rosalie ngayon. Sabi ni Tito Alfonso. Mukha siyang kalmado pero nakita ko kung paano niya hinawakan ang ngipin niya. Lihim ko siyang binantayan kapag nasa San Isidro siya. At nung pinakasalan ka niya, akala ko mapapanatag na ako dahil sa wakas magbabantay sa kanya. I should not let my guard off. Oo, kasalanan ko. Ako ang naglagay sa kanya sa panganib. I never expect na magagawa niya yon. Hindi ko siya dapat palabasin ng walang bodyguard or much better kung hindi siya pinalabas. Dapat gumamit ako ng ibang paraan para mag-propose sa kanya. Hindi siya dapat nawawala ngayon kung naging maingat ako. Masyado akong tanga. Ngayon, kahit ang galit ko hindi maibsan ng pag-alala sa puso ko, iniisip ko na may mananakit sa kanya dahil sa akin. Magsasalita na sana ako na tumunog ang phone ko. I clenched my teeth when I saw who is the caller. Ang lakas talaga ng loob niyang tawagan ako.
Paano niya nagawa yun? Pinlano niya talagang lahat. Tinulungan pa niya ako maghanda pero may plano pala siyang sirain. I treated him as my friend for more than a decade pero ngayon siya na pala ang pinakamatinding kaaway ko. Naka-loudspeaker ako para marinig na lahat ang usapan namin. Nasaan ang asawa ko? Tanong ko kaagad, hindi ko kailangan magsayang ng oras. Naku, alam mo na ako yun. Don't worry Han, she's safe right now and she will remain safe if you will do what I say. Iba na yung boses niya. It was like a boy trying to sound like a girl. Nakakadiri. Paano niya maaagaw ang asawa ko? Wala siyang ginawang masama sa kanya. Shit his obsession. But starting I'll make sure na magbabayad siya sa ginawa niya. Kung makikita ko siya ngayon, sisiguraduhin kong pipigain kong leeg niya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Huwag mo lang siyang sasaktan dahil I swear the moment na sinaktan mong asawa ko, I'll be the hood who will shoot you his head. Be a good boy and she'll be safe. Don't call the police or else I'll ruin her face. Bye! I call you again. Shit, baliw na siya? Timmy commented. He is. We'll look at the person who speak. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Timmy sa bagong dating. Si Melanie sa likod niya si Martha. Baka siyang nagpapasok sa kanya. Nandito ko para tumulong. Nabalitaan ko yung plano niya sa isa niyang tauhan kaya naman nandito ko para ipaalam sa lahat. Pero late na yata ako. At paano ka makakatulong Binibini? Sa pagkakaalam ko gusto mo din maghiwalay ang anak ko at ang asawa niya. Naiinis na sabi ni Papa. Tumingin siya sa kanya na parang kinikilatis kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Oo, totoo yun. Gusto ko si Dustin at Rosalie makipaghiwalay. Pero hindi sa ganitong paraan at nagising na ako sa panaginip ko. Kasal na siya at mahal na mahal niya si Rosalie. Tapos na ako magmakaawa sa pagmamahal niya. Wala kaming oras para sa broken-hearted story. Puto ni Marcelina. Shut up, ikaw nang kasama niya pero wala kang nagawa para iligtas siya. They have guns, anong laban ko dun? Quiet guys, we are here to save Rosalie not to fight. And you Melanie, nandito ka ba talaga para tumulong o manggulo lang? Kasi kung manggugulo ka lang, pwede bang huwag mo na ngayon? Patricia said. Dahil sa pagkakaalam ko alam na ni Dustin na bakla si Sandro. Nasabi ko na sa kanya dati, kaya naman niyaya niya akong bantayan siya. Oo, totoo yun, I am aware. He is a gay and I have no problem with that. Melanie told me that when one time she insists I have lunch with her kasi may sasabihin daw siyang importante. She warned me about Sandro. Sinabi sa akin ni Melanie na malamang siyang suspect sa panununog ng butik ng asawa ko. Noong una hindi ako naniniwala sa kanya. Iniisip ko lang na baka sinusubukan niya lang sirain ang pagkakaibigan namin. Pero pinakausapan ko pa rin si Corman na imbestigahan to. Sandro believes that Melanie is his puppet because he has her video. Alam ko naman na gay siya. Pero ewan ko ba sa obsession niya? Pag-amin ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na kaya niyang agawin ng asawa ko. Ngunit hindi itong mahalaga sa ngayon. We need to save my savings as soon as possible. Habang tumatagal ang asawa ko sa kanyang mga kamay, ay lalo ko natakot sa mga posibleng mangyari. Ayaw niyang tumawag tayo ng pulis pero tinawagan ko ng mga tauhan ko. Saglit lang, sabi ng papa ng asawa ko. Mukha siyang kalmado pero ramdam kong panganib sa boses niya. Well, I think it's time to use my toys, sabi ng dad ko. Alam ko kung anong sinasabi niya. Meron siyang collection ng mga baril. I'll ask someone to bring those here. Nakita ko kung paano nag-smear kang dalawang matanda and I know the location. Tumingin sa akin si Melanie at pinakita ang phone niya na may map na may pulang tuldok. Naglagay ako ng tracking aparato sa kanyang sasakyan. Napangiti kaming lahat sa kanya. Oras na para iligtas ang asawa ko. Rosalie's POV. My head hurts when I woke up. Then I remembered that someone hardly knocked me on my head. Pauwi na sana kami ni Marcelina. Nang biglang may humarang sa amin. Someone pointed us a guns. Kaya wala akong choice kundi ang sumama. Akmang gagalaw na ako pero nakagapos sa mga kamay at paa ko. Habang nakaupo ako sa isang bangko, nilibot ko mga mata ko pero wala akong makita kahit ano, maliban sa madilim na paligid. Pakiramdam ko yung nasa isang kwarto ako. Biglang bumukas ang pinto kasabay ng pagkalat ng liwanag sa buong silid. Napakunot ang noo ko nang makitang isang babae. She looks familiar pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Pinagmasdan ko siyang mabuti habang papalapit sa akin. Nakatakong siya ng mataas kahit masyado na siyang matangkad. Nakasuot ito ng sexy na black dress na nasa kalahating hita lang ang haba. Maganda din ito, medyo may pagkamasculine nga lang ng konting mukha niya at medyo mamasa lang binti at braso niya. Tuluyan na napakunot ang noo ko nang makita kong Adam's apple niya. Hindi siya babae, sigurado na ako dun.
Gising na palang, Reyna. Mukhang napasarap ang tulog mo. Akala ko kailangan pa kitang buhusan ng tubig bago ka magising. Saad nito habang ipit na ipit ang boses upang maging tunog babae. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Kinakabahan man ako sa maaari niyang gawin, lalo na't nakagapos ako pero pinilit kong patatagin ang aking muka. Hinawakan niya ng mariin ng pangako. Gusto kong mapangiwi sa sakit na nararamdaman ko pero pinilit kong salubungin ang mga mata niya. Look at me! Can't you recognize me? Muli kong pinagkatitigan ng mukha niya at kung hindi niya lang hawak ang pangako'y nalaglag na ito nang mapagtanto ko kung sino siya. Sandro? Napakalayo na itsura nito ngayon sa dating anyo nito. Na walang makisig na lalaking kilala ko. Ang nasa harapan ko ngayon ay isang mukhang babae dahil sa suot at makeup nito. The one and only. Ngumiti siya sa akin bago binitawan ang pangako. Why? What do you mean by why? Why I am so pretty like this? Pumus pa siya sa harapan ko na parang isang modelo. Naiiling na natatawa na lang ako sa kanya kahit masakit ang pangako. He's really acting differently. Why did you kidnap me? Wala akong pakialam kung ano man ang gender niya, kung bakit ganyan ang ayos niya pero wala akong maisip na dahilan para gawin niya sa akin to. I thought he is a nice guy, but I am wrong. Marahan siyang upo sa bangkong katapat ko. Pinag-cross pa niya ang mga hita bago tumingin sa kanya mga kuko. Because you stole the guy I loved the most. He is mine but you came and snatched him. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. The guy he loved the most? My husband? His friend? May gusto siya sa asawa ko? Wala akong inagaw sa'yo kaya pakawalan mo na ako. Kanina ko pa pinipilit makawala sa pagkakatali sa akin pero masyado yung mahigpit. No, inagaw mo siya sa akin. Nagawa ko na silang paghiwalay ng lecheng kaibigan mo pero bigla kang dumating at inagaw mo siya. Tapos ngayon, gusto pa niya mag-propose sa'yo? Akala ba niya papayag ako? Galit ng Saad nito. Nakatayo na itong muli habang masama ang tingin sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit ko naman naagawin sa'yo ang asawa ko? Pinagdiinan kong salitang asawa upang ipaitindi sa kanya na asawa ko si Dustin at kahit kailan hindi ko inagaw sa kanya. Kung si Melanie ang nagsabi sa akin nun medyo katanggap-tanggap pa pero siya na mukhang baliw. Nabaliw sa asawa ko kahit alam naman namin parehong kaibigan niya lang ang tingin nito sa kanya ay hindi ko matatanggap na sabihang inagaw ko to sa kanya. Asawa mo? Umismid dito sa sinabi ko. Sa mga susunod na sandali, hindi mo na yun masasabi. Magiging akin na siya at ikaw lulutang ka na sa ilog na walang buhay. Tapos kami ng mahal ko papuntang ibang bansa. Doon kami maninirahan upang hindi kami mahusgahan. Dito kasi sa bansa natin, porket pareho ng kaserian, kung husgahan nila ganun-ganun na lang. Hindi naman namin kasalanan nagmamahal kami. Nababaliw na siya. Oo, totoo naman ang sinasabi niya na nahusgahan sila dahil meron pa rin mga saradong utak. Pero sa gagawin niya sa akin, kahusga-husga talaga siya. Papatayin niya ako? Nalamig ako sa ideyang yun pero binigyan ko siya ng mapanuyang ngiti. Anong akala niya na kapag nawala na ako, papatulan na siya ni Dustin? Nahihibang na siya. Kung ano-anong tumatakbo sa utak niya. Pakawalan mo ko. Bigla siyang lumapit sa akin at tinilang mahigpit ang buhok ko. Napangiwi ako sa sakit. Pakaramdam ko mapupunit ang anit ko. No! Ang tagal kong pinaplanuhan ng bagay na to. Ang tagal kong minahal ng lihim si Dustin. Naisip mo bang pagtitiis ko? Tapos bigla ka nalang darating para angkinin siya. Nagtatagis ang bagang nito habang galit ang mga matang nakatingin sa akin. Sa tingin mo ba sa ginagawa mo ngayon, mamahalin ka ni Dustin? He will hate you. Biglang nagdilim ang paningin nito. Sinampal niya ako ng malakas. Pakiramdam ko humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko sa pagkakasampal niya. He will hate me because of you. Kasalanan mo. Umiling ako sa sinabi niya. Wala akong kasalanan sa'yo. Kung hindi ka dumating sa buhay niya, kung hindi ka sana nagpabuntis sa kanya, hindi siya magiging sa'yo. Napakatanga kasi na kaibigan mo. Ang utos ko sa kanya paghiwalayin kayo ni Dustin, pero gusto niyang kunin din sa akin ang lalaking mahal ko. Gusto kong mandiri sa mga sinasabi niya. Kahit ano pa ang kasarian na meron siya, hindi naman problema yun. Walang mali sa pagmamahal pero ang paraang ginagawa niya ngayon para kunin ang lalaking mahal niyang mali. He is one Dustin's trusted friend, but it turned out he is a crazy one. Akala ko mabait siya, demonyo pala. Nababaliw ka na. Oo, at mas mababaliw ako kapag hindi siya napasa akin. Mas nauna ko siyang minahal. Mas nauna ko sa tabi niya pero hindi man lang niya ako pinansin. Pero nang dumating ka, mas lalo siya napalayo sa akin. Wala na siyang ibang bukang bibig kung hindi ikaw.
Naririndi ako kapag binabanggit niya ang pangalan mo. Nginitian ko siya. Kahit na alam kong anumang oras ay may pwede siyang gawin sa aking masama, pinilit kong tatagan ng sarili ko't hindi magpakita ng takot sa kanya. Dahil mahal niya ako at kaibigan lang ang turing niya sa'yo. Muli, isang malakas sa sampal ang natamo ko buhat sa kanya. Pakiramdam ko bumakat ng kamay niya sa pisngi ko. Tingnan natin kung mananatili lang mahal niya kapag wala ng mukha mong kinababaliwan niya. Bigla siyang pumulakpak. Nanlaki ang mata ko nang biglang may isang lalaking pumasok na may dalang bakal na nagbabaga ang dulo. Anong gagawin mo? Ano sa tingin mo? Nakangising tanong niya at kinuha ang bakal na hawak na lalaki bago nagsimulang lumapit sa akin. Gusto kong tumakbo palayo sa kanya pero nakagapos ako't hindi makagalaw mula sa kinaupuan ko. Hinawakan niya muli ang buhok ko bago yun hinigit kaya napatingala ako sa sakit. Sandro, please, don't. No, you ruin my love story, so I'll ruin your face. Tingnan natin kung mamahalin ka pa rin ni Dustin kapag mukhang nakakatakot ka na. Tanito habang parang demonyong nakangisis sa akin. Naluha ako na unti-unti nang nilalapit sa akin na nagbabagang bakal. Ngunit bago pa yung lumapat sa mukha ko, ay may narinig kaming putok ng baril mula sa labas. Boss, nasugod tayo! Ani ng isang lalaking biglang pumasok. Bigla akong binitawan ni Sandro at sa galit niya ay naibato niya sa lalaki ang bakal na hawak niya. Buti na lang at nakaiwas ito kung hindi sa pulsana ito sa may tiyan. Tonta! Paano nasugod? May mga armadong lalaking dumating. Kinakabahang sagot nito. Tumingin sa akin. Bantayan mo siya. Huwag kang tatanga-tanga. Babalik ako. Tumango naman ang lalaki bago tuluyang pumasok sa kwarto. Kukunin pa lang sana ni Sandro ang baril mula sa lalaki nang bumukas ang pinto't niluwa noon si Dustin na tila nakahinga ng maluwag nang makita ako. Napangiti naman ako nang makita siya. Nandito na siya. Pakiramdam ko ligtas na ako. Dustin, what are you doing here? Tanong ni Sandro kay Dustin habang palihim niyang sinisanyasan ng tauhan niyang ibigay ang baril sa kanya. Don't ask me the obvious. Let my wife go or I'll shoot your head. Tinutok ni Dustin ang baril na hawak nito kay Sandro. Anong mangyayari ngayong nakaharap na ni Dustin ang taksil niyang kaibigan? Dito na ba nagtatapos ang lahat ngayong alam na nila na si Sandro may pakana ng lahat ng kaguluhan? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.